Sa pamumuno ni Captain Ibrahim Traore, ang Burkina Faso hindi na basta bahala na si Batman na bansa. Kaliwat kanan ng construction, development at mega projects. Ang goal, simple lang pero maangas. Gawing isa sa pinaka-develop na bansa sa Afrika ang Burkina Faso. At syempre, iahon ang buhay ng mga Burkinabe, Mapa City man o probinsya. Hindi lang sa PowerPoint, kundi sa totoong buhay. Sa video na to, isasalang natin ang 20 mega development projects na babago sa mukha ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Captain Ibrahim Traore. Hindi ito pangarap lang, hindi drawing, hindi ghost project. May semento, may bakal, may budget at may direksyon. Unahin natin ang Faso Mebo Development Project. Sa ilalim ng pamumuno ni Captain Ibrahim Traore, pumasok ang Faso Mebo Development Project. Hindi ito beautification lang na pang Instagram. Ito'y urban renewal plus civic action combo. Sa mga major cities ng Burkina Faso, mas maayos sa sanitation, mas matinong infrastructure, at mas aktibong mamamayan. Ang pinakasolid dyan, may trabaho para sa libo-libong Burkinabe. Hindi import, local mismo ang gumagalaw. Ayos! Sunod ang Ouagadougou-Bobo-Dioulasso Highway Project. Ito na ang backbone road ng bansa, ang highway na magdurugtong sa kabisera na Ouagadougou papunta sa economic capital na Bobo-Dioulasso. Pag natapos to, abay mas mabilis ang trade, mas gagalaw ang agrikultura, mas swabe ang industrial logistics. May bonus pa, ang regional commerce papuntang Ivory Coast at Mali, hindi na lubak-lubak ang daan. Diretso ang kita. Sunod ang rebranding ng Total Energies. Ito ang energy glow down ng kolonyal. Glow up ng sariling bansa. Lahat ng assets ng Total Energies sa Burkina Faso binili at nirebrand bilang Barca Energies. Ang nasa likod nito, Coris Investment Group at Abinaba Investment Holding na pinamumunuan ng negosyanteng si Idrissa Nasa. At ngayon, may halos 200 service stations at 100% na pag-aari ng mga Burkinabe. Pangapat, new toll station sa Burkina Faso. Hindi lang bayad ka muna. Ito'y road reform na may utak. Naglalatag ang gobyerno ng bagong toll station sa major roads, digital at automated para iwas magic. Ang goal, para may transparency, efficiency at sariling pondo para sa kalsada. Ibig sabihin, self-sustaining ang road development. Hindi naasa lang sa utang at dasal. Panlima, Softraco Modern Buses Project. Public transport na hindi mukhang parusa. Ang Softraco Modern Buses Project ay massive upgrade ng sakayan, lalo na sa Ouagadougou. Stats na hindi pwedeng i-ignore. May hundreds of modern buses. Ang resulta, syempre mas maayos na commute, mas konting stress, mas dignified ang biyahe ng masa. Sunod ang Rural Agriculture Revolution. Sa ilalim ng pamumuno ni Captain Ibrahim Traore, hindi lang lungsod ang pinapaganda, bukid ang inuuna. Naglabas ang gobyerno ng mahigit 104 billion CFA francs para sa 2025-2026 Agroposal Campaign o may halagang nasa 11 billion pesos. Ang epekto sa ground, tractors at makinarya, pumps at irrigation tools, seeds, bakuna at farming equipment. Ang goal, tumaas ang food production, bumaba ang import at umasa sa sarili nilang bansa. Hindi na kawawa ang mga farmers sa kanila.
Sila na ang CEO ng sarili nilang bukid. Pang-pito, ang Doro Irrigation Scheme Project. Ito ang proyekto nagsasabing hindi sapat ang ulan, kailangan may sistema. Ang Doro Irrigation Scheme Project ay sumasaklaw ng 865 hectares na nirarasyonan ng Kiri Dam. Kasama sa package ang modern pumping station, access roads at stable water supply. Ang resulta, mas matibay ang food sovereignty, mas handa ang probinsya sa krisis, hindi na season-season ang ani, tuloy-tuloy ang kita. RN4 Expansion and Modernization Project. Ang RN4 Expansion Project ay pambansang hakbang para i-upgrade ang rutang nag-uugnay sa Ouagadougou at sa iba pang lugar. Kasama sa pag-upgrade, mas malawak na daanan, mas maayos na traffic flow at mas ligtas na biyahe. Sa Mendeni Fish Rearing Project, hindi lang karne ang solusyon, isda rin mga bossing. Ang sa Mendeni Fish Rearing Project ay nagfo-focus sa modern aquaculture para palakasin ang local fish production, mas matibay na food security, trabaho para sa local cooperatives at kita para sa mga kabataan sa kanayunan. Hindi na imported tilapia, sariling huli, sariling kita. Rehabilitation of Sofa Cove. Matapos ang ilang taon ng problema, bumalik sa larangan ang Sofa Cove noong 2025. Ang role nito, local cotton, bawas import, dagdag value sa cotton sector. Ibig sabihin, hindi lang raw materials exporter ang bansa, gumagawa na, nagpoproseso pa. SN Brafaso Rehabilitation Project. Isang state-owned brewery sa Kumsila. Dating parang Nokia na naiwan sa drawer. Patay mula 2008 pero binuhay ulit sa tulong ng 18 billion CFA francs o may halagang nasa 2 billion pesos. Ngayon may modern production facility kasama sa industrialization strategy ng bansa. Trabaho plus lokal na produksyon. Ibig sabihin, hindi lang inom kundi industriya ang umaandar. Burkindi Business Center Project. Ang target gawing commercial hub ng West Africa ang Ouagadougou sa pamamagitan ng Burkinda Business Center Project, isang urban glow-up na funded by public at private partnership. Kasama sa package ang office spaces, residential apartments at shopping center. Hindi na lang capital city, negosyo city na. Sunod ang August Ford Stadium Renovation Project. Ang August Ford Stadium sa Ouagadougou ay dumaan sa full renovation para pumasa sa CFF at FIFA standards. Upang magkaroon ng mas maayos na facilities, better accessibility at mas komportableng experience ng spectators. Hindi na pwede ang pwede na. Dapat world class na sila. Pang-14, Thomas Sankara Museum Project. Ito na ang history with respect moment. Natapos na ang phase 1 ng Thomas Sankara Mausoleum. Itinayo sa mismong lugar ng kanyang assassination. Si Thomas Sankara ay revolusyonaryong leader at simbolo ng anti-imperialismo. Ang mausoleum ay pagpupugay sa kanyang legacy, symbolic architecture at paalala ng paninindigan. Hindi lang gusali, paninindigan na nakasemento. Pang-15, Faso Kosam Dairy Processing Plant. Ang Faso Kosam Dairy Processing Plant ay inilunsad para buhayin ang local dairy sector. Ang misyon, kolektahin at i-market ang local na gatas, bawasan ang imports, palakasin ang soberanya ng pagkain. Ang resulta, mas may kita ang local farmers, mas kontrolado ang supply, sariling gatas, sariling lakas. Sunod ang Burkina Faso Wheat Flour Mill Project. Para sa food security, hindi lang palakpak, may harina.
Ang Burkina Faso Wheat Flour Mill ay itinayo para gumawa ng wheat flour locally. Malakas ang milling capacity at maraming trabaho ang nilikha. Ibig sabihin, hindi puro import, dagdag trabaho para sa lokal at mas stable ang supply ng pagkain. Simpleng produkto, malaking epekto. Sunod dito ang new stadium sa Bobo Dioulasso. Sa Bobo Dioulasso, tinatayo ang isa sa pinakamalaking stadium sa bansa. Pang major sport events at pang international level ang peg. Ang resulta, world-class sports infrastructure, mas maraming events at sports economy na gumagalaw. Hindi lang laro, negosyo at prestiyoso rin to. Construction of new amphitheaters. Education glow up naman sa utos ng Pangulo. 40 bagong amphitheaters ang itinayo sa mga public universities sa buong Burkina Faso. Ang goal, modern learning facilities, mas maayos na learning environment at future-ready graduates. Hindi na siksikan, may education na may dignidad. Joda Farm Pineapple Production Project. Hindi lang Banana Republic, Pineapple Powerhouse na rin ang Joda Farm Project malapit sa Bobo Dioulasso. Nagpapakita ng high-yield pineapple cultivation gamit ang modern techniques. Ang epekto, lokal na produksyon kaysa sa mga inaangkat. Pagsasaka na pinapagana ng teknolohiya at mas mataas na kita sa bukid. Panghuli, FA Detergent Industrial Complex Project. Noong March 6, 2025, pinasinayan ang FA Detergent Industrial Complex, simbolo ng economic sovereignty. Anong ibig sabihin nito? Local production ng cleaning products, bawas import, industrial muscle ng bansa. Hindi lang malinis ang bahay, malinis ang direksyon ng ekonomiya. So ayan mga bossing, hindi haka-haka, hindi chismis, kundi mga proyektong gumagalaw sa totoong mundo. Habang ang iba puro Zoom at planning stage, dito may finished projects. Opening ceremonies at trabahong umaandar. Hindi perfect, pero umuusan. Like, share at mag-subscribe dahil dito sa channel na to, hindi lang tayo nanonood ng mundo. Iniintindi natin to. Shout out Dindins TV, Joseph Tobiano ng Sampaloc, Manila, Kalimutan at Ras Family ng Davao de Oro, Norjay Tukay ng Bacoor, Cavite, Ronaldo Nolasco, Ramsty from Cotabato City, Orville Japis from Marinduque, Tambay ng Riyadh na nasa Fargo, North Dakota, Iyamaw TV ng Kamuning, Kusef Escobar from Cagayan Valley, Cici Luna from GMA Cavite, at sa nagtatampong misis na si Mayan Peñaflor. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.